Who do you think you are, Missy? Talking behind my back like this? Remember, ako ang amo mo, and you're just a pathetic maid. Your job is to work for me, not to talk about me behind my back. Apat na buwan na ang nakalipas mula nang magtrabaho si Isabel kay Madam Camilla. Nagpa siya si Isabel na magtrabaho sa babae dahil nabalitaan niya sa iba na mabait si Madam Camilla. Maganda, matalino, at nagmamalasakit na amo. Noong una, mukhang hindi naman masama si Camilla, pero pagkatapos ng 2 buwang pagtatrabaho sa kanya, sa wakas ay nakita na ni Isabel ang tunay na kulay ni Camilla. Sinisigawan ni Camilla ang lahat ng kanyang mga kasambahay para sa bawat mali nilang nagawa, kahit gaano pa nito kaliit. Palagi siyang nakahanap ng mali sa ginawa nila, kahit nagawa naman ito ng tama. At ang pinakamasamang ugali niya ay mababa ang tingin niya sa mga taong mahirap kumpara sa kanya. Hindi talaga gusto ng ibang maids, kasama si Isabel, ang ugali niya. Ngunit kapalit ng malupit na pagtrato sa kanila, ay makakatanggap sila ng malaking halaga ng pera. Madam, nandito na po ang inyong tsaa, sabi ni Isabel habang kumakatok sa kwarto ng kanyang madam. Matapos walang matanggap na sagot, kumatok muli si Isabel at nang tatawagin na sana niya ang kanyang madam, mabilis siyang naputol dahil sa pagbukas ng pinto. Ano ba? Ang aga-aga? Ang lakas ng boses mo. You interrupted my sleep. Wala ka bang respeto? Naamoy ni Isabel ang amoy ng alak na namamalagi sa loob ng kwarto ng kanyang madam. Pero minabuti niyang huwag na lamang itong pansinin. Pasensya na po, madam. Ang sabi niyo po kasi kahapon sa akin, gisingin ko po kayo ngayong araw ng maaga dahil may pupuntahan po kayo. At sabi niyo din po, ipagtimpla ko po kayo ng tsaa. Pasensya na po at nastorbo ko po yata yung tulog niyo. Sabi ni Isabel, pero umiwas ang tingin si Madam Camilla. Pagkatapos ay tiningnan nito ng masama si Isabel. Whatever, itapon mo na yung tsaa. I don't want it. At sa susunod, don't wake me up using your methods. Kung paano nyo ginigising ang mga taong katulad nyo na puno ng basura. Sabi ni Madam Camilla bago isinara ang pinto. Nakaramdam ng hinanakit si Isabel sa sinabi ng kanyang madam. Mga taong katulad ko? Tanong ni Isabel sa sarili, ngunit mabilis niya itong tinalikuran at bumalik sa kusina. Napatingin si Isabel sa inihanda niyang tsaa at hindi siya komportable na itapon niyon. Sayang naman to kung tatapon ko. Ang mahal-mahal pa naman ito. Napabuntong hininga si Isabel bago nagpa siyang kumuha ng mug at ibuhos dito ang tsaa mula sa mug ng kanyang madam. Sa ganitong paraan, hindi masasayang ang tsaa at napagpasyahan niyang kumuha ng isang upuan bago sinimulang tikman ang tsaa. Sa pangyayaring ito, si Madam Camille ay pababa na mula sa hagdanan. Manong Edgar, nasaan na? Napatigil sa pagsasalita si Madam Camilla nang mapansin ang kasambahay na nakaupo sa upuan at umiinom. What are you doing? Galit na tanong ni Madam Camilla bago ito naglakad at patungo kay Isabel. Pagkatapos, agad nitong inagaw ang mug ng tsaa na nasa kamay ni Isabel, dahilan para masunog ang dila ni Isabel dahil sa init ng mug. Aray! You are drinking my tea. Sigaw ni Madam Camilla at mabilis na tumayo si Isabel. Madam, I didn't give you permission para inumin ang imported ko na tsaa. Sino ka, ha? Just because wala kayo nito sa trash-like neighborhood nyo doesn't give you the right to taste it. Galit na sigaw ni Madam Camilla at mabilis na yumuko si Isabel para humingi ng tawad. Madam, pasensya na po. Sinabi niyo po kasi sa akin na itapon na lang eh. Sayang naman. Alam ko po imported yan eh. Know what? I don't care. Sigaw ni Madam Camilla
bago inihagis ang mug sa sahig. Ang utos ko sa'yo ay itapon ng tsaa, hindi para inumin mo. This is my house, at ang orders ko dito ang masusunod. Sino ka para hindi sundin ang mga inuutos ko, ha? You're just a random girl from the streets who begged me for a job because you're pathetic. I know your place. Galit na sigaw ni Madam Camilla habang nakayuko pa rin si Isabel na humihingi ng tawad. Ang kanyang malakas na pagsigaw ay naging dahilan upang lahat ng tao sa mansyon ay tumigil sa ginagawa ng kanilang mga trabaho at sumilip sa pintuan upang makita kung ano ang nangyayari. Nagtaas ng kamay si Madam Camilla at akmang sasampalin niya si Isabel. Pumikit si Isabel at inaasahan niyang impact sa pisngi niya pero hindi ito dumating. Madam Camilla, alis na po kayo? Tanong ni Manong Edgar habang papasok sa mansyon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa pagpasok niya. Ibinalik ni Madam Camilla ang kamay sa gilid at naglakad palayo. Ang tagal naman, Manong. Did you take my car out for a ride? Isa na nga lang ang trabaho mo, hindi mo pa magawa. You are all pathetic, sabi ni Madam Camilla sa pobre at inosenteng driver. Hindi alam ni Manong Edgar ang gagawin maliban sa paghingi ng tawad. Pasensya na po, Madam. Whatever. Pinagbuksan naman ni Manong Edgar si Madam Camilla ng pintuan at sumunod itong lumabas. Umalis ang dalawa habang nakatayo pa rin doon si Isabel. Nakita ng ibang kasambahay ang sitwasyon niya at nagpa siyang puntahan siya para paupuin. Naku Isabel, ano pang ginawa mo? At ang aga-aga galit na naman si Madam. Tanong ng isa sa mga maid, pero hindi naman siya talaga nagalit. Nag-aalala lang siya sa kanyang katrabaho. Pasensya na sa inyo. Humingi ng tawad si Isabel. Ano ka ba? Wala ka namang ginawang mali. Bakit ka humihingi ng tawad? Halika na at pumunta na tayo sa kusina. Chismis muna tayo kasama ng iba. Tumungo si Isabel habang sinusundan ang kaibigan niya sa kusina. Alam mo, kung hindi lang talaga ang malaki ang kita natin dito bilang mga maid ni Madam Camilla, ay hindi talaga ako mananatili dito. Naku, ang sama ng ugali niya eh. Sino ba siya? Hindi nga niya pero yung ginagamit niya eh. Umaasa lang siya sa boyfriend niya. Chismis ng isa sa mga kasambahay habang nasa kusina sila. Naghuhugas ng mga plato si Isabel nang marinig niya ito. Isa pa sa mga kasambahay na nagsimulang magtrabaho kay Madam Camilla, 5 araw na ang nakalilipas, ay na-curious at nagtanong, Boyfriend? May boyfriend pala si Madam Camilla? Abay oo, nasa Canada ngayon yung boyfriend niya, kaya di natin siya nakikita. Pero, pinapadala niya si Madam Camilla ng pera buwan-buwan. Nagulat si Isabel sa bagong impormasyong ito. 4 na buwan na siyang nagtatrabaho sa mansyon at ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang impormasyon na ito. Seryoso? Nakaswerte talaga si Madam Camilla sa pagpili ng boyfriend. Kailan kaya ako makakahanap ng ganyan? Nang marinig ang usapan ng mga kasambahay, nagpasya si Isabel na sumali sa kanila. Ngunit may pag-ibig ba na nararamdaman si Madam Camilla sa boyfriend niya? Kung akong tatanungin, sa tingin ko, wala. Parang ginagamit lang ni Madam Camilla yung boyfriend niya eh. Pero kung mahal talaga nila ang isa't isa, nakakasurpresa naman na may magmahal kay Madam Camilla. And what is that supposed to mean? Nalaki ang mga mata ni Isabel nang marinig ang boses ng kanyang madam. Napanganga ang ibang mga kasambahay nang makita ang kanilang amo na nakatayo sa may pintuan habang nakatingin kay Isabel na may galit na ekspresyon. Dahan-dahang lumingon si Isabel at nang lumingon siya ay may naramdaman siyang matigas na bagay sa kanyang pisngi. Nasasaktan siya at napahawak siya ng mahigpit sa pisngi niya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulok mula sa kanyang mga mata. How dare you? Alam mo, nakakairita ka na. Who do you think you are, Missy? Talking behind my back like this? Remember, ako ang amo mo and you're just a pathetic maid. Your job is to work for me, not to talk about me behind my back.
You don't have any power in your life. Galit na sigaw ni Madam Camilla habang nakatingin kay Isabel na may galit na ekspresyon pa rin sa mukha. Saka siya tumalikod at naglakad. You're fired. Sigaw ni Madam Camilla na hindi lumilingon. Nanlaki ang mga mata ni Isabel habang dahan-dahang sumunod kay Madam na parang nawawalang tuta. Opo, Madam. Huwag naman po sana. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Pagmamakaawa ni Isabel habang sinusundan ang ginang. Hindi. Sigaw ni Madam Camilla at naging desperado na si Isabel na bigla itong nahulog at kumapit sa biti ni Madam Camilla na parang nawawalang tuta habang umiiyak. Madam, pasensya na po. Pangako po, hindi na po talaga mauulit. Kailangan ko po talaga ng trabaho na to, Madam. Patawarin niyo na po ako, please. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko po, hindi na po talaga ito mauulit. Kailangan ko po yung trabaho to para sa pamilya ko, Madam. Madam, pasensya na po. Walang pakialam si Isabel na mukhang desperado na siya. Ayaw niyang bitawan ng kanyang trabaho dahil ito lang ang nakatutulong sa kanyang pamilya. Pero si Madam Camilla ay isang malamig ang loob na babae. Napatingin siya kay Isabel at nagpa siya na sipain siya. Walang imik si Madam Camilla habang naglalakad palayo habang si Isabel ay naiwang umiiyak at nagmamakaawa na bumalik si Madam Camilla. Pagkasara ni Madam Camilla ng pinto ay nawala ng pag-asa si Isabel at tumayo at tumakbo papunta sa kwarto niya. Habang tumatakbo siya, hindi niya pinansin ang iba pang tumatawag sa pangalan niya. Nang makapasok na siya sa loob, inilabas niya ang kanyang maleta at agad na sinimulan ang pag-iimpake ng lahat ng gamit niya. Matapos masiguradong naimpake na niya ang lahat, binuksan niya ang bintana ng kanyang silid at lumabas doon, dala ang kanyang maleta. Dahil isa lang ang pintuan para sa pasukan at labasan ng mansyon, walang choice si Isabel kundi umakyat sa pader kahit gaano pa ito kahirap. Pagkalabas, tumawag ng taxi si Isabel at sumakay. Tuluyang lumabas ng mansyon. So, she left? Tanong ni Madam Camilla habang nakatingin sa ibang maids at napansin niyang may nawawala. Opo, Madam. Pagdating po namin sa aming kwarto wala na po yung mga gamit at damit niya. Tumakas na po yata siya. Nakasimangot na sagot ng katulong pero iba ang ekspresyon sa mukha ni Madam Camilla. Nakangiti siya. Good. I hope she doesn't come back. And even if she does, the doors aren't open. Sabi ni Madam Camilla habang pinaglalaroan ng buhok at naglalakad palayo. Nagkatinginan ng ibang maids na nakakunot ang noo habang napabuntong hininga. Ipagdasal na lang natin na okay lang si Isabel. Hello, love. Why did you call? Also, will you be sending me money this week? No, I have a debt. You'll help your beloved girlfriend, right? Tinanong ni Camilla na may matamis na tono sa kabilang linya ng tawag. Pinaglalaroan niya ang baso ng alak sa kanyang mga kamay habang hinihintay ang sagot ng kausap. Actually, I called to break up with you. Nanlaki ang mata ni Camilla. What? Sorry, I found another woman here. Anyway, I gotta go. Don't contact me anymore. At dahil dyan, mabilis na natapos ang tawag. Naggalit si Camilla at bigla niyang inihagis ang baso ng alak. This can't be happening! Galit na sigaw ni Camilla. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mawala ni Camilla ang kanyang kasintahan. Ibig sabihin, wala nang nagbibigay sa kanya ng pera. Dahil sa napakaraming utang, wala siyang nagawa kundi ang magpaalis sa kanyang mga kasambahay at sa huli, ipinagbili niya ang kanyang mansyon. Nakaramdam siya ng sakit at kinasusuklaman niya ang kasalukuyang estado. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kahit ilang beses na siyang tumawag, hindi na sumagot pa ang ex-boyfriend niya at hindi rin siya nagre-reply sa mga messages niya. Lubog na rin siya sa mga utang at sa puntong iyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtrabaho. Wala lang trabahong available at nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa hanggang sa makatagpo siya ng alok na trabaho bilang kasambahay.
Kinasusok naman ni Camilla ang ideya ng pagiging isang katulong, ngunit wala siyang pagpipilian. Kaya tinawagan niya ang may-ari ng bahay at nag-set up ng meeting para makilala ang kanyang magiging amo. Nilaro ni Camilla ang kanyang madaliri habang nakaupo sa couch ng bahay na kanyang pagtatrabahuhan. Camilla Gomez, isang lalaking nakasuot ng suit, ang pumasok sa sala at nagtanong habang nakaupo sa couch sa tapat ni Camilla. "Yes, sir." "Good. I'm Alexander Castro. Nice to meet you." Napansin ni Camilla kung gaano kagwapo ang lalaki. Agad niyang inayos ang kanyang sarili upang magmukha siyang appealing, ngunit napakunot ang noo niya nang mapansing hindi man lang tumitingin sa kanyang lalaki. Bagkus, nakatingin ito sa resume niya. "Darling, andito na ba siya?" Tanong ng isang babae at nanlaki ang mga mata ni Camilla nang makita niya ang nagmamay-ari ng boses. Agad namang tumalikod si Camilla at sa takot niya ay si Isabel na ex-maid niya ang nagsalita. "This is my wife, by the way. Magiging amo mo din siya." Mukhang napansin din siya ni Isabel habang naglalakad sa tabi ng lalaki at hiniling na maghanda siya ng kape. "So, after mo lumaya sa pamamahay ko, humablot ka ng kung sino-sinong mayaman dyan at pinakasalan?" How pathetic. Hindi pinansin ni Isabel ang sinabi niya. Kung pathetic ang pinag-uusapan, tanungin mo kaya ang sarili mo kung anong ginagawa mo dito. May mansyon at mga maids ka, di ba? Si Camilla naman ang sumunod na hindi pinansin ang sinabi ni Isabel. "Alam mo, hired ka." Biglang sabi ni Isabel at nanlisik ang mga mata ni Camilla. "Why? So you can make fun of me? No. It's so you can experience what it was like to be in my shoes. Now you may go and your work starts tomorrow." Galit na tiningnan ni Camilla si Isabel habang siya ay lumalakad palayo. "I can't believe this." Nagtrabaho si Camilla para kay Mr. and Mrs. Alexander at Isabel. Sa tuwing makikita niya si Isabel, ay baka sa mukha niya ang galit, ngunit wala siyang nagawa. Si Isabel ang amo niya. Ngunit si Isabel ay hindi siya sinubukang hiyain o saktan. Ngunit ang katotohanang mas mayaman na si Isabel sa kanyang nagpapagalit sa kanya at nagpahiya sa kanya ng labis. Makalipas ang isang linggong pagtatrabaho, biglang nawala si Camilla sa mansyon at hindi na bumalik. Naniniwala si Camilla na makakahanap siya ng ibang trabaho dahil hindi niya kinaya ang kasama ng taong pinahiya at sinaktan niya noon dahil sa pagiging mas mababa nito sa kanya. At ngayong mas mataas na si Isabel sa kanya, siya ang nakakaramdam ng hiya, kaya naman siya umalis. Napabuntong hininga si Isabel habang pinagmamasdan ng tanawin mula sa terasa ng kanyang mansyon. "Hahayaan mo na lang ba yung si Camilla na makalaya ng ganun-ganun na lang?" Tanong ni Alexander sa asawa. "Hayaan mo na siya. After all, babalik din sa kanya lahat ng kanyang ginawa. Alam mo Alex, hindi ako naniniwala sa karma, but rather I believe there are always consequences to our actions. That's why we must be careful with what we do and how we act."